最後の一投だ。知らないんじゃ出し惜しにしてもしょうがないな。血流しすぎて死ぬかも。くっそー、相当やばいな、予想以上に。死んでもらうさ。まだだ。Tinanong ni Kaloa si Ikalgo kung siya ay octopus at galit na itinanggi ito ni Ikalgo. Itinaas niya ang kanyang baril at ginamit para makalayo kay Kaloa. Naabutan siya ni Kaloa at kinuha ang kanyang baril. Idinikit niya ang suction cup sa bato at tinanong si Ikalgo kung bakit hindi siya sumisid sa ilalim ng tubig para makatakas dahil may advantage siya sa ilalim ng tubig. Pagkatapos ay hinuhusgahan niya na si Ikalgo ay hindi marunong lumangoy, ang kanyang mga galame ay tumatagas ng dugo at nahinihila ng amoy ng dugo, ang kanyang mga nasasakupan ay seisolake kahit na sino ito. Nakipag-ugnayan si Flutter si Ikalgo sa pamamagitan ng telepathy at nagtanong kung napatay niya ang target. Tinag na sabi ni Ikalgo at tinanong ni Kaloa kung sino ang kausap niya. Hulaan niya na lahat ng Chimera Ants ay maaaring gumamit ng telepathy. Nakipagkasundo si Kaloa kay Ikalgo, ililigtas niya ang buhay ni Ikalgo kung magbabahagi siya ng impormasyon tungkol sa kakayahan ni Flutter at bibigyan siya ng 10 segundo para sumagot. Habang nagsisimulang magbilang si Kaloa, isinalaysay ni Ikalgo ang kanyang nais na maging pusit sa halip dahil sa tingin niya ay pangit ang octopi. 2 segundo ang natitira, pinutol ni Ikalgo ang kanyang baril at hinayaan ang sarili na mahulog, sinabing hindi niya ipagkanulo ang isang kaibigan. Nahuli siya ni Kaloa gamit ang kanyang yoyo at pinupuri siya sa pagsasabing cool siya at maaaring magkaibigan sila. Inihagis niya si Ikalgo sa kabilang bahagi ng kuweba at sa halip ay inatake ng isang dambuhalang Chimera Ant Shark. Nakipag-ugnayan si Flutter kay Ikalgo at humingi ng ulat sa kanilang laban. Sagot ni Ikalgo na nag-aaway pa sila. Kinukot siya ng Payteng si Kaloa at pinilit siyang magmakaawa para sa kanyang buhay. Agad na pinatay ni Kaloa ang Payteng gamit ang kanyang mga kuko. Lumabas si Remora sa katawan ng Payteng at naglagay ng badge sa kanyang likod. Pagkatapos ay iniulat niya sa Ortho siblings na ang Bar Double Bull badge ay nakakabit kay Kaloa na labis na ikinatuwa ng kapatid. Lumapa si Kaloa sa kabilang bahagi ng kuweba at napansin niya kung paanong hindi pa rin tumitigil ang kanyang pagdurugo. Bigla siyang nakarinig ng digital sound sa kanyang ulo at inatake sa kanyang kaliwang kamay. Ang isa pang dart ay tumama sa kanyang katawan at ang kanyang katawan ay biglang naging parang dartboard. Naisip niya na ang isda ay ginawa mula kay Nen at kinakausap siya ng kapatid na Ortho sa pamamagitan ng telepathy. Mas maraming darts ang patuloy na tumama sa kanya at dahan-daang lumalabas ang kanyang dugo mula sa mga sugat. Napagpasyahan niya na ang kanyang umaatake ay maaari lamang gumamit ng 3 isda ng sabay-sabay. Tumakbo siya patungo sa lawa at nakita niya ang kanyang sarili na natatakpan ng parang dartboard. Ipinaliwanag ng kapatid na Ortho na ang kanyang board ay nakalink sa katawan ni Kaloa. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Kaloa at binibigyan ng mga puntos ang anumang bahagi ng katawan ni Kaloa na tamaan. Inanunsyo ng kapatid na malapit nang matapos ang laro na may natitira pang 86 na puntos. Nang imungkahi ng kanyang kapatid na babae na dapat nilang ipaalam kay Kaloa, tumanggi ang kapatid na lalaki at mas gugustuhin pa ni Kaloa na magmakaawa para sa kanyang buhay. Nagsimulang mahulog si Kaloa habang patuloy siyang tinatamaan ng mga pana ng isda. Huminga siya ng malalim dahil sa sobrang dami ng dugong nawala sa kanya. Inihanda ng kapatid na Ortho ang kanyang huling hakbang at tinusok ang kaliwang tainga ni Kaloa. Nataman pa rin, naghahanda si Kaloa na gamitin ang kanyang kuryente. Binaril ng kapatid ang kanyang huling dart na tinatamaan ang ulo ni Kaloa. Ang 40 puntos na natitira sa board ay bumababa sa 0 at ang fish dart ay nagmaterialize sa noo ni Kaloa. Nakadapa siya habang ang Ortho siblings ay nagdiriwang sa kanilang base. Ang kapatid na babae ay umalis sa base na sinundan malapit ng kanyang kapatid upang suriin ang bangkay ni Kaloa. Iniwan nila ang kanilang base sa ilalim ng tubig at nagpaplanong magbahagi ng ilang karne para kay Remora. Sa ibang lugar kumakain si Gon ng mga prutas habang nanonood lang si Millie Oren. Tinanong niya si Gon kung bakit bigla siyang nagpasya na magtiwala sa kanya. Sinabi ni Gon na hindi siya naghinala at nagtaka lang kung bakit siya sinusundan. Idinagdag din niya na nanumpa si Millie Oren na hindi siya magsisinungaling. Nagulat siya sa pagiging inosente ni Gon at nagbabala na ang mga sinungaling ay nangangako sa lahat ng oras. Tinanong ni Gon kung nagsisinungaling siya, ngunit patuloy na ipinangako ni Millie Oren na nagsasabi siya ng totoo. Sinabi ni Gon na sapat na iyon para sa kanya, at nagsimulang mag-isip si Millie Oren kung kaya pa ba niyang ilagay ang kanyang buhay sa mga kamay ng isang batang tulad niya. Pinutol ni Gon ang kanyang iniisip sa pagsasabing kung nagsisinungaling siya, mas madali para sa kanya. Naiwang nalilito si Millie Oren. Ang Ortho siblings ay lumabas sa tubig at lumapit sa katawan ni Kaloa. Sinabi ng kapatid na lalaki kay Flutter na ang target ay napatay na tinitiyak niya sa magkapatid ang kanilang promosyon mula kay Liel habang ipinagdiriwang nila ang mga malapit ng maging assistant squadron leader.
pinugutan sila ng ulo ni Killua sa isang iglap nang bumagsak ang kanilang mga ulo sa lupa. Ipinahayag ng kapatid na lalaki ang kanyang pagkagulat sa pagkakitang buhay si Killua. Inilabas ni Killua ang dart sa kanyang noo at ipinakita na isang suction cup ang nagligtas sa kanya. Iginiit ng kapatid na ang kanyang mga darts ay hindi mapigilan, ngunit sinabi sa kanya ni Killua na hinawakan niya ang dart sa sandaling ito ay lumitaw mula sa kanyang noo. Inihayag din niya na tinanggal niya ang mga darts at pinalitan ang matalim na punto ng isang tasa ng pagsipsip at idinikit ito pabalik sa kanyang noo. Bulalas ng kapatid na walang tao ang may sapat na mabilis na reflexes para makahuli ng dart. Hindi ito magiging posible kung hindi alam ni Killua kung saan ito lilito. Alam na alam niya kung saan tatama ang huling dart. Sa laro ng darts, ang panghuling dart ay dapat tumama sa outer ring sa bawat double out rules. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran ng laro at nagulat ang magkapatid. Sa buong laro, ginawa ni Killua ang matematika at ibinawas ang mga puntos kung saan tumama ang dart sa kanyang katawan. Naghihintay siya hanggang sa 40 puntos na lang ang natitira at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang noo, ang 40 point area. Ginagamit niya ang kanyang kuryente upang mapabuti ang kanyang reflexes. Tinanong siya ng kapatid kung may kasaysayan si Killua sa mga darts. Lumayo si Killua at bumagsak muli sa lupa. Ang kanyang dugo ay nagsimulang lumabas at kumulo sa kanyang katawan. Iniisip niya na siya ay mamamatay. Pagkatapos na magkaroon ng ideya ng pagpapabuti ng kanyang kakayahan, humingi siya ng tawad kay Gon. Lumitaw si Ikalgo at tinawag pa rin siya ni Killua na octopus. Itinanggi muli ito ni Ikalgo at ipinagpatuloy ang paglalayo kay Killua sa kuweba. Sinabi niya kay Killua na may kilala siyang doktor at hindi magtatagal bago makarating doon sa pamamagitan ng pagtawag kay Ikalgo na isang cool na tao at na maaari silang maging magkaibigan. Hindi na hinayaan ni Ikalgo na mamatay si Killua. Dumaan siya sa isang kalsada sa ilalim ng dagat at sinabihan si Killua na huwag mamatay sa kanya.